Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. So bali, ito na naman, may dinala naman sa atin na kailangan natin i-repair. So galing to sa loob ng video okay. Bali may warranty sila pa nga, pero sabi ng nabilhan nila ay 1 buwan lang ang warranty nito, pero dapat mga 6 months siguro yung warranty nito. So titingnan natin, bubuksan natin, aalamin natin yung loob nito kung bakit hindi tumutunog. Let's get started. Yung speaker aram ko. Sulo talaga oh. Sa balyo day man na sulo. Yun inahiling ko kasi bago pigkuyan ko niya. Kumaman sulo ko nahiling. Yun o, sulo baga po oh. Muro yan oh. Tunaw, sabog. Totong. Ayan na, nakikita nyo naman mga ka-G-lovers, kausap ko rin yung may-ari, kita nyo na sunog na sunog. So malamang sa speaker to, pero chinik ko yung speaker niya nito, hindi naman sira, ba't kaya nasunog lang tong bigla. So nagkataon lang ba? Bali, i-check muna natin siguro itong mga output. Yan, 4 na yan na output. Kasi dito sa side na channel may problema. Tapos yan, nasa may heatsink. So, 9014 o 551 yan. Tapos itong 2073 at A940, mga dapat natin i-check. Tapos lahat ng drive na yan sa side na nasunugan. Tapos yung mga resistor, kailangan natin tanggalin yan, syempre. Yan, tanggalin natin yan para papalitan yung yan, may mga sunog na yan. Tapos itong 5 watts na 0.25. Pati na rin yan mga fusible na nasa may bandang baba ng maliliit na resistor, mga 1/2 watts. So, kailangan natin i-check yan lahat-lahat. So, tara, tanggalin ko muna siguro to. So, bali yan na mga ka-G-lovers, tinanggal na natin yung mga nakikita kung sunog, pati na rin yung mga maliliit na transistor. Yan, nakita nyo, tanggal na yan, no? Tapos yung C2073 at A940, tapos yung output, yan, pati na din yung nasa may heatsink. So bali ang gagawin natin, chinik ko yung mga transistor dito, may leak lang naman, so kailangan na natin palitan yung iba, bali talaga yung paa at sabog. So mura lang naman to, palitan ko na lang yan lahat, pera lang dito sa 2073 A940 kasi hindi naman sira, so okay yan. Tapos may capacitor pa na nasunog, ay na pumutok pala. Yan. Tapos bali sa output, nagtataka ako mga ka-G-lovers, walang nasira sa output. Bakit kaya sa drive lang nasunog tapos walang nasira sa output? Kadalasan kasi pag nasusunog yung drive na high voltage o nagkakaproblema yung biasing, kaya nasusunog yung output. Pero ito hindi. So yan o, chinik ko pa yan o. Tingnan nyo maigi. Okay yung 2073 dyan, tapos A940. Diba? Okay. Tapos itong yan, A940. Tapos 2073 yan ha. Tapos yung output natin na C5200 A1943, ganun din naman. Okay din naman, hindi sira. Kaya ang ginawa ko dito mga ka-G-lovers, syempre pinalitan ko yung mga drive o pre-drive natin pala ng mga 551, 5401, tapos yung mga resistor na nakita natin na sunog. Tapos yung capacitor na pumutok. O, kita nyo, di ba? Okay. Yan, nakakapagtaka yan, di ba mga ka-G-lovers? Sunog yung drive, pero hindi natin inabot yung output. Pero mas maganda nga yan kasi makakatipid yung may-ari kasi hindi inabot yung output. Yan, kita nyo, good. Oh, di ba? Good. Dahil sa good naman ito, so next ko naman ginawa dito, pinalitan ko na yung mga maliliit dyan yan. Pero bago ang lahat, syempre lilinisan ko muna yan. Importante yan. Kita nyo yung sunog na yan, yan kulay itim, carbonize na yan o may carbon na. May tendency na rin na mag-spark yan o magbaga. So ang ginagawa ko dyan, nililinisan ko siya ng maigi. Yan, nililinisan. Tapos
inaalis ko yung carbon, minsan nga ini-epoxy ko pa yan o stick glue para talagang hindi na umispark o bumaga pa yan. Yan ang mga ginagawa ko dyan. So kita nyo naman yan o. Tapos kikit-kitin o aalisan natin ng carbon yan ng ginagamit ko dito minsan yung cutter or itong tools na to. Yan. Hanggang kalahating board yata ang inabot nitong carbonize na to. Yan. Kailangan nyo kasing tanggalin yan. Tandaan nyo yan mga ka-J-lovers. Once kasi na kinabit nyo dyan yung parts, may tendency kasing masunog ulit o mag-spark yan o magbaga yan. Kaya kailangan nyo tanggalin talaga yung carbon. So, huwag kayong tamarin mga ka-J-lovers. Okay lang yan kahit matagal lang kayo. Kahit tagalan pa yan yung pag-aayos nyo. Importante ay maging okay siya. Yan. Alisin nyo lang yung carbon dyan. Yan. Kahit hindi basta totally maalis. Basta maalisan ng kahit pa paano ng carbon. Yan. Pagkatanggal ko niyan ng carbon talaga, yan, itim na lang yan. Almost hindi naman masyadong carbon na yung iba dyan. Talagang itim na lang yung sinunugan. Ang ginagawa ko dyan ay pinapatungan ko. Pero kung hindi naman grabe, kung sunog lang talaga sa board o nangitim lang, wala naman masyadong carbon, okay lang yan mga ka-J-lovers. Kahit hindi nyo alisin yan, palitan nyo na lang ng parts o lagyan nyo na lang ng parts, walang problema yan kasi hindi yan magsusunog. Pero kung carbonize na talaga, yun talagang may carbon na siya, yan, delikado na yan. So, kita nyo, inalis ko yung gitna niya, yung may carbon. Sa gilid niyan, okay na yan, medyo hindi na yan carbonize. Pero nilalagyan ko pa rin siya ng stick glue. Ito. Lalagyan natin ng stick glue dyan. Tapos, natin lagyan ng stick glue. Pwede na tayo mag-proceed maglagay ng mga parts. So, sa paglagay naman ng parts, dahil sunog to, hindi na natin makikita yung value dyan. So, gagayahin natin sa kabila. Pero, hindi lahat ha. Tandaan nyo. Kasi papaliwanag ko yan sa inyo mamaya. Kung bakit nasabi ko na hindi lahat. So, ito. Tingnan nyo. Linisan ko muna at lalagyan natin ng stick glue yan. So, yan mga ka-J-lovers, antay-antay lang tayo, hindi ko na pinas forward para makita nyo na rin yung paano natin siya nililinisan. Mabusisi lang talaga mga ka-J-lovers, tinasabi ko sa inyo mabusisi lang talaga. Kailangan nyo talaga ng tiyaga. So, pag wala kang tiyaga, so mababagot ka talaga nyan. So, napaka-importante matyaga ka lang talaga. Yan lang naman. Tapos, marunong ka rin kahit paano mag-trace, mag-troubleshoot. So, napaka-importante yan, mag-test. Yan. Okay na yan. So, ito na. Lalagyan ko siya ng stick glue dyan sa may butas na yan, hanggang dun sa may carbon. Yan. Lagyan natin dyan. Yan. Sana nakakakuha kayo ng idea mga ka-J-lovers. Lalo sa mga baguhan. So, nakakakuha kayo ng idea. O kahit dun sa mga hindi na masyado nag-aral ng electronics, at least nakakakuha kayo ng idea kung paano natin inaayos yan. So, ito na mga ka-J-lovers. Lagyan natin siya ng stick glue. Katapos natin siyempre malagyan ng stick glue nito, siyempre lalagyan na natin siya ng mga pre-drive. So, sinasabi ko nga sa inyo ay gagayahin natin sa kabila, pero hindi lahat. Paano ko nasabi yan? Ipapaliwanag ko yan sa inyo mamaya. So, bali check ko muna itong sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga 0.25, 5 watts, tapos yung nasa may bandang baba na mga fusible. So, check nga natin. Kung naka-buzzer setting kayo, naka-automatic magba-buzzer yan kasi napakababa yan, fusible din yan. Yan, kita nyo ang baba. Yan. Yan. Yan, madalian lang yung pag-test ko. Basta mag-buzzer, okay na yan. Yan. Pero pag in-steady mo yan, magdadrop pa yan. So, basta napakinggan ko siyang nag-buzzer, ibig sabihin, okay yung ano pa, na resistor na yan kasi fusible yan. Yan, okay. Pwede mo naman antayin, tingnan mo talaga yung pinaka-value niya. So, magdadrop pa naman yan.
Pero kung matagal ka na nag-aayos, so minsan hindi mo na pinapansin yan. Pag mga fuseable kasi, pag nag-buzzer, o mga fuse pag nag-buzzer, hindi mo na tinitingnan yung value. Automatic, okay na yan basta nag-buzzer. De, para sa mga bugan, kailangan nyo pa rin niyang tingnan na maigi. So, yan. Pwede na natin siya ikabit yung pre-drive natin. Tapos, ito sinasabi ko sa inyo, gagayahin natin. Yan. Kung ano nandyan. Ito yung kapareho niya. Ito itong gitna din, gilid din yan gilid. Sa gilid tayo gagaya. Pero yung dulo niyan, magkaiba yung balyo. So, papakita ko yan sa inyo mamaya. Yan. So, kabit ko na lang muna to. Tapos, yan, naikabit na natin. So, hindi ko na pinakita pagkabit sa inyo. So, resolder ko na lang siguro to. Yan, naikabit na natin. So, papromote muna ng channel ko pala, mga ka-J-Lovers, kung bago pala kayo sa ating channel at napadaan lang. Tapos, nagugustuhan nyo mga bawat ina-upload natin. Please, subscribe naman para okay yung channel natin. Tapos, pahit na rin ng notification bell para pag may bago akong upload, manonotify kayo. Kung sa FB page, napapanood, pa-follow, pa-share, pa-like na rin. So, yan mga ka-J-Lovers, resolder na natin yung mga pre-drive. Siyempre, pagkatapos natin ito, mag-check tayo ng voltage biasing. Pag okay na yung voltage biasing, mag-check na naman tayo ng audio. So, yan lang naman proseso niyan pag-ayos sa mga ganitong amplifier. So, dati nakagawa na rin tayo ng ganitong mga amplifier na nasusunog, yung grabing sunog. Minsan, nagagawaan pala natin talaga ng paraan yan. So, tiyaga-tiyaga lang talaga. Minsan kasi, may tendency kasi tayo, lalo-lalo kung tulad niyan, baguhan ka, pag nakikita mong sunog na talaga, parang ang hirap kong iisipin. Kaya minsan napapaayaw ka. Talagang kung itutuusin talaga, mahirap yan mga ka-J-Lovers. Pag nakita mong ganyan sunog, talagang mapapaisip ka talaga, mahirap yan. Pero kung tsatsagaan mo rin naman, baka sakali, makukuha mo yan. O, ganun din ako, nagbabaka sakali ako na maayos ko rin yan. Kahit nakita kong may sunog, so sabi ko sa may-ari, try natin. Baka magawan pa natin ang paraan. So, same part pa rin. Kung anong value nakikita natin doon, yun pa din nilalagay natin. So, hindi tayo mag-change value o magko-convert sa mga ganitong amplifier kasi available naman yung mga parts nito. Pero lang, minsan kasi ganito yan. Pag wala akong value ng resistor, ang ginagawa ko sinisiris ko o parallel. Depende sa design. So, pwede naman yan gawin talaga mga ka-J-Lovers. Halimbawa, wala kang 200 ohms. Siyempre, meron kang 100 ohms. O, kuha ka ng dalawang 100 ohms. I-series mo. So, magiging 100 ohms din yan. So, ganyan lang mga ka-J-Lovers. Kaya dito, may isang parts ako dito na resistor na wala akong value. So, nag-series na lang ako para makuha ko yung value. So, ganun lang naman yun. So, yan, kinakat lang natin. Inaalis ko yung mga sobra. Yung resistor, hindi pa natin na ikakabit, mga ka-J-Lovers. Yung capacitor, hindi ko pa na ikakabit. So, mamaya, ikakabit ko na rin yan. So, pasensya na pala kayo kung bihira tayo maka-upload. So, ubos na pala yung contact lens natin. Kasi minsan, busy rin ako. Tapos, pag nauwi ako, pagod. Tapos, yan, hindi na ako nakakagawa ng video. Minsan, napapagod na rin kasi ako natutulog na lang. Pero minsan, naisip ko rin na kailangan ko pa rin gumawa ng mga video para sa inyo. Para naman at least makatulong ako sa inyo. Kahit sa mga ganitong simpleng paraan lang, at least nakakatulong din naman ako sa inyo. So, yan, kita nyo. So, nakaugalian ko na pala mga ka-J-Lovers, pagkatapos ko mag-resolder ay naglilinis ako. Kasi iniiwasan ko yung mga tilamsik na lead. Sabi ko nga, lagi ko yung sinasabi sa inyo, yung mga tilamsik dyan na lead. Kasi noon talagang baguhan pa ako, hindi ay masyado ako naglilinis niya ng board. May tendency na ipit yung mga bilog-bilog na lead sa pagitan ng dalawang paan ng parts, lalo na sa mga transistor. Yan, automatic. Sira. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, gagayahin natin sa kabila.
Yan, gagayahin natin ha. Gagayahin natin. So, may inalis lang ako kasi may takip pa pala ng lead. So, ganito yan ha. Kung ano yun dun sa kabila, ganun din nilalagay na. Ito yung 1K. Sa kabila niyan, 1K din. So, ginaya ko lang. Saka, may part naman nakalagay 1K. Pero dun sa may sunog, dahil hindi natin makita, ay talagang no choice tayo niyan, gagaya talaga tayo. So ito medyo kita pa yan. Yan. Sumunod niyan hindi nakita, kaya ang ginawa ko, ginaya na lang sa kabila. Anong value doon? Yan din nilalagay kong value. Pero sa may bandang baba, doon ako nalito nito mga ka-J lovers. Papaliwanag ko yan sa inyo bakit ganun. Doon ako nalito, pero pag-check ko naman ng bias, normal naman, kaya sinunod ko na lang. Saka tiningnan ko yung tinanggal ko na parts, yun talaga nakalagay. Nagtataka nga ako, bakit magkaiba yun sa kabila, sa kabila iba naman. Nagtaka lang ako, pero yung tinanggal ko talaga, magkaiba talaga. So, sinunod ko na lang talaga mga ka-J lovers. Yan, ito na yung may, ano natin, may stick glue. So, yan o, kita nyo. Yan. Ito yung mga 3.3K yata, yan o, 3.3K, yan. Sunod niyan, 220 yata yun. Yan. Tapos 270 sunod yata yan. Yan. Kung hindi ako kakamali, yan, 220 yata yun. Tapos 270 yung sunod. Yan. Kabit lang natin. Tapos dun sa 270, ang ginawa ko mga ka-J lovers, syempre nag-series ako kasi wala akong 270. Hindi available sa akin mga ka-J lovers. Talagang hindi available. So kumuha ako ng 220 tapos 50 ohms yata yung nilagay ko. Parang ganon, 50 ohms. Oo, parang ganon. Ito wala ako niyan. 270. So nag-series tayo ng dalawang resistor para makuha natin yung tamang value. Yan o. Tinignan ko pa, sinigurado ko talagang 270. So mga special din kasi pag mga ganyan na value, minsan wala talaga yan sa mga tindahan, 270. Kadalasan makukuha mo yan 220. Yan. Tapos sumunod na yan ay 330, mga ganon. So ito, yan, nag-series tayo. Kaya nga natin ng 270. Yan, 267.5. So almost 270. So okay na yan. So may drop pa naman yan. Minus. Positive and minus. Percent din yan. Tingnan natin sa kabila. Wait. Yan, 266 din sa kabila. 270 yan ang value. So, okay, almost the same na rin sila. 266, 267. So, kabit na natin to. Tara, hindi na natin yan patatagalin. Baka makawala pa. So, yan, may ano pa pala yung butas ng stick glue. So parang nagkukwentuhan lang tayo mga ka-J lovers, diba? So ganyan lang. Dapat pag nagturo tayo, so simple lang, ganyan. Parang nagkukwentuhan lang. Parang barkada lang. So yan, naikabitan natin yung 270 ohms. So next natin ay ito. 4.7K yata yun, oh. 4.7K. Yan. Tapos ang sumunod niyan, dito na ako nalito talaga mga ka-J lovers, sinasabi ko sa inyo. Ang sumunod niyan, sa kabila ay 3.3K. Pero dito sa kabila, sa inaayos ko, 4.7K nakalagay. So sabi ko, alin ba susundin ko? Yung sa kabila na 3.3K or 4.7K. Yan, ito, tingnan nyo. Yan, 4.7K ito, tapos yan 3.3K. Yan, o. Pero dyan sa kabila nakalagay 4.7K, tapos 4.7K. Yan, bigla ako nalito. So tiningnan ko yung tinanggal ko, buti na lang ay medyo sunog lang, pero may color coding pa rin.
talagang nakita ko 4.7K. So ginaya ko na lang ito, kita nyo, ginaya ko na lang ang 4.7K pare siyang 4.7K. So ginaya ko na lang, pero dun sa kabila 4.7K 3.3K ang magkasunodan. So dito 4.7K 4.7K magkasunodan, kaya hindi basta-basta dapat sumunod ka. Pero pwede naman kasi medyo hindi naman naglalayo yung 4.7K sa 3.3K. So sinunod ko na lang yung tinanggal natin at yung nakasulat sa board. Yan. 4.7K yun nilagay natin. So, medyo napaisip nga ako niyang bigla mga ka-G-Lover. Sabi ko, bakit kaya ganito yung design? Magkaiba yung sa kabila na parts 3.3K, dito sa kabila 4.7K. So, bakit kaya ginawa ng company yan? Or baka nagfactory, pero hindi naman masabi nagfactory. So, wag na natin isipin yan. Baka sumakit lang ulo natin. Basta importante, sundin na lang natin yung nakalagay dyan at gumana siya ng maayos. So yan, kinabit ko na siya mga ka-G-Lovers. Pagkabit natin ito, tapos kinabit ko yung maliit pa doon na transistor, tapos yung capacitor, nag-test na rin tayo ng voltage biasing, normal na rin. Tapos nag-audio test tayo, kinabit natin yung output, nag-audio test tayo, naging normal na rin. So yan. Trismin, nag-arikila kang video, okay? Ay, ang band. Band. Ano yan? Video okay. Ano yan? May Yan. Tinatapos ko lang siyang ma-resolder. Barato pa nga. pag may okasyon, 1.5 ang Yo. Yan, putulin lang natin yung mga sobrang paa. So wag ninyong kalimutan nyo na hindi putulin mga ka-G-Lovers. Delikado yan sa short. So napakadelikado. Kaya importante yan. 700, 300. Pag may okasyon, Depohan mo talaga araw ka na pinantaan. Ano yan ang maintain ang kurente. Yun. Okay. Goods na tayo dyan. Naputol na natin lahat. Siyempre, sunod niyan ay linis. Importante dyan, linis. Yan. Ugaliin nyo yan, mga ka-G-Lovers. O magpasanay kayo nyan. Katapos yung mag-resolder, linis. Yun nga, sinasabi ko sa inyo So, wala sa mga baguhan. Yan. Tinitingnan pa yan ng maigi. So, hindi basta-basta yan. Plug-in ng plug-in. Na dahil na-resolder nyo na, nakita nyo yung nalagay nyo ng mga parts, plug-in ng plug-in kayo. So hindi yan basta-basta. Kailangan nyo munang tingnan pa rin yan na maigi. So ito na yung 2073 A940. So ito yung pinaka-final drive natin. Yan, lagay lang natin. Sana nasusundan nyo yung mga ginagawa natin. So, kung iisipin, nakikita nyo parang simple-simple lang, diba? Pero pag actual yung ginagawa, napakahirap yan, lalo na sa pag-troubleshoot at pag-trace. Pero kung kabisado nyo na, so medyo madadalian na lang kayo. Basta importante yan, o paulit-ulit, gawin nyo lang, trace and trace. So, upgrade, check and check, hanggang sa masanay na. So, pag nasanay ka na kasi yan mga ka-G-Lovers, kahit may kausap ka niyan, hindi ka na madidistract. Ako nga dyan, nagtitinda pa. May kausap pa, kinakausap ko pa yung customer. So, nasanay na ako. Kaya hindi na ako na-distract. Kasi kung tutusin, simula nung pumasok ako dito sa shop na to, almost 11 years na yata. Ako dyan sa shop na yan. Simula nung pumasok ako, bata-bata pa tayo noon. Nung pumasok ako dyan, talagang pag nag-aayos ako noon, tapos may biglang bibili o kinakausap ako ng customer, bigla ako nalilito. Minsan nahihirapan din ako. Kaya gusto ko nga sabihin ng customer noon na huwag akong kausapin, pero wala. Kasi customer yan, kailangan mong i-entertain yan ng maayos. Kahit magtanong yan,
kausapin ka, sagutin mo. So, kwento-kwentuhan kayo habang nagre-repair. So, ganyan, pinasistema ko na yung utak ko. Hanggang sa nasanay na ako, mga almost 1 month yata kung nagpasanay niyan. Hanggang ngayon, nasanay na talaga ako. Kahit may kausap ako, hindi na ako na-distract, may bumibili, inaasikaso ko yung bumibili, tapos binabalikan ko yung inaayos ko. So, ganun pa rin. Sanay na kasi ako, hindi na ako nalilito. Alam yan ng mga subscriber rin natin na nakakapunta sa shop, o yung nakakakita sa akin, nakakabili dyan sa shop, o yung mga nakakausap ko na talagang nagtitinda pa ako, kinakausap ko pa yung customer habang nagre-repair. Pero hindi ako nalilito dahil sanay na nga yung utak ko. So ganyan lang, magpasanay kayo na may nagdi-distract kayo, kasi pag nasanay kayo na pag may nagdi-distract na sa inyo, maganda yan mga ka-G-lovers. Bakit maganda yan? Kasi hindi na mai-stress yung utak nyo. Kung alanganin. Diba? Parang naglalaro ka na lang. Ganyan, parang naglalaro ka na lang. Kasi kung pupokus ka dyan, talagang ayaw mo pa-distract, ayaw mong kausapin ka, talagang sasakit yung ulo mo dyan, lalo na kung napakahirap yung inaayos mo. Pero kung may sistema ka, kahit kausapin ka ng customer, sagutin mo, tapos kung may gagawin ka, yan, hindi ka basta-basta madidistract niyan. Yan, maganda yan. Pero may pagkakataon din talaga na meron tayong nire-repair na mahirap. So, ang ginagawa ko niyan ay nagpapahinga ko. Minsan, pag nakabantay pa nga yung customer, sinasabihin ko, sandali lang sira, pahinga muna ako ng konti. Babalikan ko naman yan. Tapos, yan, tiyaga-tiyaga lang. Pero dapat huwag kayong mabagot o huwag kayong mainip o huwag kayong dapat yung mapa-stress yung utak nyo. Kasi pag na-stress talaga yung utak nyo, wala na, tapos na. Mahirapan na kayo niyan, litong-lito na kayo niyan. So yan mga ka-G-lovers, check natin yung ano nito, yung voltage biasing na. So nakahanda na yung multimeter natin, power on natin. So meron na yata 0.3. So, naikabit na natin yung lahat. Yan, ito yung power supply natin. Sa filter yan, 5757. Yan, 0.3. Okay na yung biasing natin mga ka-G-lovers. So, lahat na yan, oh. 0.3. Yan, 0.3. Diba? Ang dali lang. Yan, 0.3. Siyempre, sumunod niyan, dahil lahat na okay na yan, kabit na natin yung output natin, siyempre. Kasi okay na yung voltage biasing. Yan, nakita nyo ba yon? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. So ayan, naikabit na natin yung mga output natin. Nahigpitan na rin natin yan, no? Inahigpitan pala.
So, syempre, resolder yung sunod niyan. Tapos, lagay tayo ng speaker. Mag-audio test tayo. Yan. Hiniigpitan ko lang siya na maigi para intact. Para lipat agad yung init. Ika nga sabi, lipat agad yung init. So, okay na yan mga ka-J-Lovers. Next natin, syempre, resolder na natin to. Basta siguraduhin nyo lang yung tama yung nakalagay dyan. Yung C5200 nakapwesto sa C5200. Tapos A1943 nakapwesto sa A1943. Yan. Resolder lang natin to. Tapos mag-audio test tayo. So bago ako nag-resolder dyan, siyempre chinek ko muna yung filter capacitor. Baka magtaka kayo ha. Importante, check filter capacitor bago mag-resolder sa output. Kasi yung gitna at gilid, na taas na voltahe yan. Kung anong voltahe ng capacitor, ganun din ang voltahe niyan, gitna at gilid. Kaya ingat-ingat mga ka-J-Lovers ha. Yan, pinapaliwanag ko sa inyo. Safety first. Tingnan nyo maigi kung talagang discharge na. Minsan naman kasi automatic yan na discharge talaga yan. Pero mayroon mga amplifier na ang tagal bago ma-discharge. Kaya may tendency na pag nag-resolder ka, panay short automatic yan. Delikado kasi yan kasi natutuno yung lead tapos nag-short bigla, puputok. Ay, delikado yan. Kaya sabi ko sa inyo, safety first muna. Minsan nakakalimutan ko din yan. Hindi natin naiiwasan yan kasi tao lang tayo. Minsan nakakalimutan ko din yan. So, naikabit na natin yan. Siyempre, kabit natin yung speaker. Tapos, mag-audio test tayo mga ka-J-Lovers. Yan, siyempre, inilinisan ko rin ulit. Yan. Okay. Linis, kabit speaker tayo. Tapos, audio test. So, malalaman natin kung both left and right. So, dito pala nung pag-audio test ko, hindi ko pala napansin, buti ni-review ko, ay hindi pala inabot ng camera natin. Pero inulit ko naman yung pag-audio test nito. Yan, nilagyan ko siya ng speaker. Ganyan lang pala yung pwesto ng pagkalagay natin ng speaker. Kaya, pag-audio test ko, hindi nyo nakikita dyan yung pag-audio test natin. Pero inulit ko naman siya. So tara, mag-audio test tayo. Bali yan na mga ka-J-Lovers, okay na. So ready for testing na tayo. So thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel din. Maraming salamat. Bahala ka kung anong gusto mong original, pwede. You still feel me wrapped up in the sunlight. Pero sa naman magaling. Pero, apat. Gusto mo original. Kapamili